Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya'y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimaaz. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Poon sa aking dalangin ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin, tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon sa aking dalangin ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon sa aking dalangin ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili, pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin ako sana'y iyong dinggin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipon-punan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya.
Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Jacome from the Archdiocese of Manila. Halina po't samahan natin ang isa't isang magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Napakaganda po ng tagpo sa Ebanghelyo ni San Marcos. Nasaksihan natin ang isang himala sa loob ng isa pang himala. No? A miracle within a miracle. Ito po ay kwento ng 2 anak na babae. Yung isang babae, 12 taong gulang, at sinabi roon, naghihingalo. At ang isa naman, 12 taong nagdurusa at naghahanap ng dahilan upang mabuhay pa. Ang 2 kwentong ito ay pinagtagpi upang ituro po sa atin ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa puso ni Jesus. Hindi siya kailanman magiging abala para sa ating kawalan ng pag-asa, at hindi din siya kailanman huli para sa ating lahat na umaasa. Mapapansin po ninyo sa 2 storyang ito, para bang sinasabi sa atin, no, mayroong mahalagang karunungan na makikita kung paano rin tayo makitungo sa iba. Ang iba ba ay para sa atin tuwing nangangailangan ay tila baga abala lamang? Sa storya po ni Jairo, no, na pinuno ng sinagoga, sinabi roon, nagpatira pa sa paanan ni Jesus. No? Mayroon siyang mataas na katungkulan, ngunit sa harap ng sakit ng kanyang anak, no, walang halaga ang kanyang titulo. Kinakatawan niya tayong lahat na umabot na rin sa dulo ng ating mga sariling lakas. No? Dito, dumadating yung tinatawag po nating abala o interruption. No? Habang nag-uusap sila, isang babae, no? Yung babae na baon sa hirap at 12 taong nagdurusa sa pag-iisa, ang humawak sa laylayan ng damit ni Jesus. No? Sa mata ng mundo, siya isang sagabal, antala, isang abala. Ngunit sa mata ni Jesus, siya isang prioridad. Itinigil lahat ni Jesus para tawagin siyang
anak, no? God took a moment, stopped everything he was doing just to look at that girl and tell her, daughter. Ang Diyos, mas nagnanais na ibigay ang kanyang mga biyaya sa atin kaysa sa pagnanais pa nating tanggapin ang mga ito. Sabi nga po ni Agustin. At ipinapakita sa atin ni Jesus na sa ministeryo pong ito, no, walang abala. We may call this ministry of interruptions, no, bilang isang tagpuan ng pinakamalalim na pagmamahal, no, ng Diyos para sa tao, no. Ang paanyaya nga po ay mamuno gaya ni Jesus, no. At ang pagkaunawa ng taong humaharang daw po, no, sa ating schedule, minsan ito pala yung ating misyon. No? Sometimes we are so fixated, no, with our own schedules. Dapat ganito lang, ganyan. Pero minsan, nangungusap rin ng Diyos, no, sa mga tila bagaan tala sa buhay natin. No? Ito yung tagpuan, no? Yung pagtatagpi ng isang himala sa loob ng himala. Dumako naman po tayo doon sa karanasan nung bata. At sabi roon, huli na daw ang lahat, no? Kasi habang nakikipag-usap si Jesus doon sa babae na dumating, no, may nagbalita kay Jairo, patay na yung anak mo eh. Bakit mo pa iistorbohin ang guro, no? Gaano po ba kadalas nating naririnig ang boses ng ibang tao sa buhay natin, no? Huli na para sa lahat, no, na ayusin ang relasyong ito, huli na para isalba ang proyektong ito, huli na para sa pananampalataya, masyado na siyang malayo, no? Ngunit binaliwala ito ni Jesus, no, yung mensahe ng kawalan ng pag-asa. Tiningnan niya si Jairo at sinabi, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. At sa tagpuang iyon, narinig natin ang lagi natin pong inaasam-asam na marinig, no? Talita kuum, no? Ipinakita sa atin ang mapagkalingang utos ni Jesus. Nang pumasok si Jesus sa bahay, hindi lang siya nagpakitang gilas, no? Ang katotohanan, hinawakan niya yung bata sa kamay at sinabi, talita kuum. Ang ibig sabihin, nene, bumangon ka. Ito po ang pintig ng puso ng Ebanghelyo. This is the heartbeat of the gospel, no? Hindi lang po nagpapagaling si Jesus mula sa malayo, no? Hinahawakan niya tayo sa ating kamay. Pumapasok siya sa silid kung saan tayo ay tila baga natutulog rin sa ating mga pighati, sa ating mga kasalanan, at binibigkas niya ang mga pananalita ng buhay, no? Masdan daw po natin ang kamay ng Panginoon, hindi maikli upang tayo ay iligtas, no? God will always stretch out His hands, no, to save us. At yun rin ang ipinapaalala po sa atin. Nawa, bumangon rin tayo mula sa pagkakalugmok natin at sa kinasasadlakan nating mga pinagdaraanan. At mula sa dalawang storyang ito, tinatagpi po natin ang napakamahalagang aral. Ang babae gumaling sa pamamagitan ng pag-abot kay Jesus. Ang batang babae naman ay gumaling dahil sa pag-abot ni Jesus sa kanya. No? Minsan po sa buhay natin, kailangan din nating magkaroon ng lakas ng loob, no? Na suungin ang maraming tao, ang suungin ang marami nating takot upang mapanghawakan natin ng Diyos. Sa isang pagkakataon, sobrang wasak na tayo na hindi na natin kayang umabot pa. Na akala natin, kailangan lang nating gawin na lang at magpatangay. Pero sa dinami-dami ng ating karanasan, no, ang paalala sa atin, magtiwala tayo. Papasok rin siya sa ating silid, hahawakan rin ang ating mga kamay. Sa pagpapatuloy ng iyong linggo, no, tandaan natin, hindi ka kailanman abala o antala sa Diyos. Nagdurusa ka man,
ng 12 taon o higit pa, o kahit ng itong mga nakalipas na araw lang. Sa iyong buhay ngayon, ang Panginoon ng buhay ay naglalakad kasama mo. Abutin natin ang Panginoon na nauunang iniaabot ang kanyang kamay sa bawat yugto ng ating buhay. Amen.